Hi guys, it's me Nanji again and welcome to my channel. Guys, we'll be reacting to our total performer Darren Spanto, and this video was requested by one of my subscriber, and when I tried to open the link na binigay niya, parang na-sense ko na I don't need to miss this chance to react on this performance. So, that's why I'm doing this. If you have noticed, parang same shirt ang suot ko ng pag-react ko sa kanta niyang Shallow. Kasi this was done the same day. So, sensya na, hindi na ako nagbihis. And, yeah, that's it guys. So, let's watch and react to his performance. And, let's enjoy. Tara! At ito po ay pinagmamalaking ninyo, mga Pilipino natin dito. He is, siya rin ay kasama sa The Voice Kids. Eric and Mona. Isa sa talagang hinahangaan sa Pilipinas. At hindi na Pilipinas sa Yes, Eric, that's right. Ladies and gentlemen, the total performer, Mr. Darren Spanto. One of my favorite song. Wow. Pabago-bago. Ibang style. Sarili niya yung version. Ganda. Ang luwag ng vocal cords niya. Parang hindi siya pagod. Oh my God! Galing! Linis. Wow.
Ooh. Mas mataas sa original. Audience participation. Galing. Galing. Napanood natin yung tatlong song sa OPM medley, right? First song that's one of my favorite song na kinanta ni Gary V na may version din si KZ. Pero alam ko band yung nakalimutan ko yung name ng band na original na nag-compose and singer ng kantang to. But this song is one of my favorite. And nag-drop lang yung joke ko while watching Darren, singing this song for us. Because I am not expecting na somehow he will, delight us with a different version ng kanta. Hindi niya ginaya yung version ni Gary, hindi niya ginaya yung version ni Casey. But instead, he made his own version. That's 1 point. Second song is ganun din, ginawa niya. Ito yung original song, ito yung boses niya. So, basically, mid, high. So, hinay-range niya yung kanta at version niya ng second song. Third song, the falsetto is there. The voice, the softness of the voice is there. We know this third song is kanta ng babae, mahirap. Pero nung kinanta ni Darren,
walang kahirap-hirap. Hindi natin napansin, hindi natin nakita, at wala tayong nakita na nahirapan si Darren kantahin yung bukas na lang katamamahalin nila ni Miss Lucia na napakahirap kantahin, na kahit mismong girl ang kumakanta, hirap na hirap. Pero si Darren, he sang the song, he sang the song with no effort at all. Why? Kasi again, yung range na pinakita ni Darren from first song, second song, and third song, that is his comfortable range. Mas masasabi kong yun yung comfortable range niya, hindi siya doon nahihirapan. At pansinin nyo ngayon sa video na to, I think Darren was rested well before siya kumanta sa kantang to. Hindi siguro siya pagod. Though it's like in Canada. This happened in Canada. I don't know kung nag-rehearse sila sa Philippines. Then kumbaga pagpunta ng Canada is parang yung travel na lang siya napagod, pero hindi na siya masyado nag-rehearse about it. So, kasi yung vocal cords niya ang luwag. Hindi masikip. Pansinin niyo yung vocal cords niya, yung boses na lumalabas sa bibig niya. Ang luwag ng nilabasan. Kung kaya pa, kung dinagdagan pa ni Darren yung key ng note na ginamit niya for that 3 songs, kayang-kaya niya pa. Pero hindi niya ginawa. Kasi he wants to make sure na since na nag-abroad, perform sa Canada, he wants to make sure na yung kakantahin niya is not to impress the whole crowd of his belting power, kasi alam naman ng lahat kung gaano siya kagaling at kung gaano kataas ang boses niya. Dinali niya lang, or my term is dali. Kinanta niya lang yun sa normal voice, vocal niya, normal range niya. So for me, that notes, that range na narinig natin, yung key ng music, that's his normal range of normal notes, normal voice, normal way of singing a song. No need to exert more effort kasi it's natural. Natural siyang lumalabas sa bibig ni Darren. Natural siyang yung air na mumuo sa diaphragm going sa chest at lumalabas sa bibig niya, sa vocal cords, palabas ng bibig. Ang linis sa tenga. Wala kang maririnig na harang sa boses niya. So beautiful. And the countertenor, listen to his bukas na lang kita mamahalin na version. Ang linis nung falsetto. Di ba? Though yung falsetto, pinatikim lang tayo ni Darren ng napaka-konting falsetto. Pero, enough na yun to feel and to know na it's alright to give us that kind of amount, the amount of falsetto na binigay niya. Tama na yun. Kasi, binigay niya talaga yung buong boses niya sa buong kanta. Hindi siya hindi masyadong falsetto. Normal talagang boses niya. Kung saan lang talaga siya comfortable, which is ang ganda. And, Darren also get the audience participation. That's a good one. That's a good point. Para at least alam ni Darren na lahat ng audience is nakatingin sa kanya, which is kitang-kita naman natin lahat nagpe-pay attention kay Darren. Ang ganda guys, so thank you so much for your time watching me again, and sa mga hindi pa nakasubscribe, you know what to do, and give me a big thumbs up, and have a blessed day. Mwah.